Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. April 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Ang dami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Gawin nyo itong guidance. Use your intellect, your mind, at isipin nyo maigi kung paano nyo i-apply sa buhay ninyo ang reading na ito para magkaroon ng positive outcome. Para kay Virgo. Tingnan pa natin itong isa. Medyo may mga problema ka pinagdadaanan na. Pero syempre, nandun pa rin yung iyong paninindigan. No? Sa mga gusto mong maganap o mangyari into your life. Iba siguro sa inyo is you are in a networking or maraming tao ako nakikita. Or handin yung sitwasyon na maaaring pag-uusapan ka, no, sa nakikita ko dito. May ahas, oh. Okay, yung iba sa inyo is nandito kasi sa sitwasyon nyo na this is a pin. Ibig sabihin is may mga gagawin na kayo na mga bago sa buhay nyo. Mari iba dito is a new job, new career, or new situation into your life, no? Sa nakita ko ito. Pag-uumpisa ng isang bagay o sitwasyon sa buhay mo. Dito. And then also, nahandito yung sitwasyon na nagkakaroon ng mga problema, no? Maaring nagkaroon o magkakaroon ng mga broken promises, broken communication, broken situation sa nakita ko dito, either to a romance or a business. Ito nakita ko may mga pag-uusapan o mga magaganap o mangyayari na pagdadaanan mo dito. Maaring ito is nangyari in the February o kaya is mangyayari siya ng by the 2 weeks or 2 days, no? Sa nakita ko dito. Yan. Or by 2 months, April, May, June, mga ganun. Or April, ng 2 days or 2 weeks, ganyan. Yan. Maaring magkakaroon ng mga pag-uusap, no? Ako nakikita dito na mga gusto nyong gawin. Sa nakita ko to na maaring ito, kasi parang may gusto ka nang gawin na isang sitwasyon sa buhay mo eh, no? Pero maaring ito is magkaroon ng kabiguan at magkaroon pa ng problema sa nakikita ko dito. So, sa mga aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin, Dolphin, financial gain usually coming from something you did in the past. Okay, may mga parating, no? May mga parating. Ibig sabihin, kung ikaw is may mga ginawang hard work and effort in the past by the March, maaring ito ma-harvest mo by this April sa nakita ko dito. Kaya may mga pagtaas ng mga kaperahan sa nakikita ko dito, no? Yan, may mga pararating. Ganyan. Kumbaga, dito kasi rin ito is si Dolphin is a free. Iba din yung is a free will. Kumbaga, dito yung pagkakaroon mo ng paglaya sa isang sitwasyon na maaring nahirapan ka sa nakikita ko dito. And we have the barrier. You feel something is lacking into your life. Perhaps, love, money, or goal. May mga sitwasyon na hindi mo maaalis talaga na maaring this are related to a love, money, or goal sa mga ginagawa mo, no? So, nakita ko dito na maaring makakaramdam ka ng kakulangan, no? Sa nakita ko dito. Maaring, bakit ganun? Bakit ganyan? Parang ginagawa ko naman yung isang sitwasyon na magkaroon ng magandang resulta o magandang outcome yung bagay na yun, pero parang bakit parang kulang, bakit parang hindi ko ma-achieve yung bagay na yun, no? Bakit, kumaga, this is an emotions no? Sa nakita ko dito, no? Kaya makakaramdam ka na parang
parang bakit hindi nagiging sapat yung ginagawa mo naman pero hindi nagiging sapat yun. Kaya nagkakaroon or magkakaroon ka ng emotional doon sa bagay na yun. Sa nakita ko dito. Maring sa love o sa mga goal mo. Halimbawa, kung may mga inaasikaso na goal o may mga gusto kang kamten na isang goal sa buhay mo na parang mapifeel mo na parang hindi ko ma-achieve yung bakit ganun, bakit ganyan. So nakita ko dito. And then also, someone is behaving stupidly. Merong mga nasa paligid mo, no? Or nasa mga katabi-tabi mo lang yan na naging stupid para sa'yo. No? Or vice versa tayo, ganyan. O baka sinasabihan ka nila stupido o kaya sila is nagiging stupido sa mga ginagawa mo dito sa nakita. Kasi andito ka sa sitwasyon mo na gusto mong gawin yung isang sitwasyon na maging maganda yun eh. Kasi andito si Sun. Kumbaga, gusto mong lumaya dun sa bagay na yun. Sa nakita ko dito. Pero, yung mga bagay na yun, kahit na anong gawin mo, parang ang hirap niyang kamtin sa nakita ko dito. Family wishes come true. Okay, may mga wini-wish ka, no, sa nakikita ko dito na maaring ito is maganap na. Kung this is a financial gain, it's good, no, kasi maaring hindi naging maganda yung takbo ng situation mo in March, ganyan, o mga in the past situation. Maaring this time is related sa iyong family o sa pag-gain ng pera man yan o sa mga goal mo this time, magkakatotoo na siya, no, makakamtan mo na siya. Do not back down from opposition, show strength and fortitude. Handito yung sitwasyon na kahit na nahihirapan ka sa mga pinagdadaanan mo this time o pagdadaanan mo, hindi mo ipapakita sa lahat ng tao o sa paligid mo o sa pamilya mo man yan, sa nakita ko dito na napanghinaan ka ng loob. Hindi mo i-show sa kanila na ang weak mo. Alam mo yun? You show your strengths. Papakita mo sa kanila yung lakas ng loob mo, katapangan, tibay ng loob, katatagan, no? Handin yung pagkocontrol ng emotions mo sa sarili mo. Kaya handito rin yung sitwasyon na siguro nafe-feel mo parang stupido akong tao. No? Kumbaga, hindi mo kasi ma-express yung totoong nararamdaman mo sa paligid. Ganon sa nakikita ko dito. And we have the haystack. Tama ba ako? Haystack. Kayo na bahala ha. Alam niyo naman na hindi ako marunong talaga kagaling mag-English. Kayo na mag-move on sa akin. Okay, karma. You will reap what you have sown. Ibig sabihin, kung ano yung ipinunla mo, yun na iyong i-harvest. Kung ikaw is may mga ginawa mga sitwasyon in the past na hindi naging maganda, yun na magiging pabalik sa'yo. Pero pag you do your best, sa nakita ko dito, yes, your wish will come true. Tandaan mo kung ano yung ipinunla mo, yun ang iyong aanihin. May ganda siya, oh. May ganda siya. 5, 6, 9, and 29. Okay, so nakakita ko sa'yo dito, Virgo, no? Yes, you look to the future, so nakita ko. Kasi nandito ka na sa sitwasyon mo na magkakaroon ka ng iyong paninindigan. And dito rin yung sitwasyon na magkakaroon na ng spiritual awakening o spiritual growth into your life sa nakikita ko dito, no? Na andito na yung sitwasyon na andito kasi yung pagbabalik na iyong confident, no? Kasi you're thinking to the future na rin. Pagbabalik na iyong confident, sa nakita ko dito, may mga gagawin ka na isang sitwasyon sa buhay mo na magkakaroon ng magandang resulta o kasiyahan dito sa nakikita ko ito, or handin yung sitwasyon na may mga a-actionan ka na this time, no? May mga desire ka na gusto mong gawin na gusto mo nang makamit, at yun yung pag-action na yun sa nakita ko. Kasi handito na yung pagkakaroon mo ng pursuing sa iyong mga doing a purpose o i-main concern mo na yung think to the future mo sa nakita ko dito. Oo, hindi mo mayaalis na magkakaroon ka talaga ng yung feeling emotion kasi may mga magre-reflect sa buhay mo. Also, this month of 1 to 15, may mga reflection from the past o magkakaroon ka pa rin
ng emotions or feeling emotions dito sa sitwasyon at magiging siguro may mga time na magiging moody ka o mamumoods ka sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. May mga ano pa rin, may mga sitwasyon na aalalahanin mo, worry. May mga pagkalito pa rin ako na nakikita sa'yo dito. May mga unclarity o unclear situation happen pa rin sa buhay mo kahit na nagkakaroon ka na ng growth sa buhay mo this time. May mga kawalan pa rin ng katiyakan sa mga babalakin mo this time sa nakikita ko dito, no? Ganun. Andito talaga si ano, andito to. Ay, sabi yun. Si Barrel. Yan, sa nakikita ko dito. No, andito si Barrel. Mapasok dito. And then also, sa nakikita ko rin sa'yo dito, makaka-receive ka daw. Hindi ko alam kung ikaw yung tutulong. No? May mga pagtulong kasi ako nakikita. May mga pagtulong ako nakikita or maaring ikaw ang tutulungan or nandito yung maaring makaka-receive ka ng gift, ganyan, or ikaw ang bibigay ng gift sa nakita ko dito. May mga joy, happiness ako na nakikita sa'yo this time na iniisip mo na yun. Kasi this is a future. Iniisip mo na magkaroon or you're thinking for a happiness and enjoy sa buhay mo this time. No, sa nakita ko to. Pero handito ka pa rin sa thinking of parang ano ba yung ikaka-resolve nito? Ano ba yung ikakaganda o magiging maganda yung outcome na to? Handin pa rin yung sabi ko nga sa'yo, di ba, pagkakaroon ng unclarity situation pa rin. Pag-iisip pa rin siya sa nakikita ko dito. Yun, mag-iisip ka pa rin ng mga bagay-bagay sa sitwasyon mo sa nakita ko. Iba sa inyo siguro nasa networking kayo, nasa in public kayo. Yung iba sa inyo is maraming tao ako nakikita eh. Ang daming tao ako nakikita. Alam mo ba na, hindi ko lang alam why, pero ang nakikita ko kasi sa'yo dito, para may mga nire-research ka o pinag-aaralan ka this time sa nakikita ko dito. Kumbaga, yung iba rin sa inyo, parang there's a mystery o nagiging misteryoso ka sa mata ng mga tao. Ganyan. Pero nakita ko sa either may inaaral ka, parang may inaaral ka, may binabasa ka, meron kang inaalam sa nakikita ko nire-research, mga ganun. Baka mahilig ka mag-research sa mga YouTube, ganyan, o sa Google, mga ganyan. Sa nakita ko, parang may pag-aaral ako nakikita dito. Yung iba dito, sikat eh. No? Kasi ang nakita ko, pag-uusapan daw kayo. Or pinag-uusapan kayo actually. Dito, sa nakita ko dito. Tingnan natin ang iyong ang energy ni Virgo. 1 to 15 April. Umaksak talaga siya. Okay. Ano yan? Parang ayaw niya akong sagutin. Teka lang. Naudyamahan ako dun sa ano. For observation. Okay. Okay, ang energy mo this time sa nakikita ko sa dito, 10-10, no? Okay, ang energy mo 1 to 15 sa nakita ko dito is magkakaroon na ng katahimikan. Sa iba sa inyo is magkakaroon ng katahimikan. Kumbaga, magkakaroon ng mga new beginning o may mga sitwasyon sa buhay mo na magtatapos na. Kumbaga, meron kang isang bagay. Sa iba sa inyo is meron kang isang bagay o sitwasyon mo na hinihilig na maaring matupad is 1 to 15 sa nakita ko. And also, this is a new beginning of your life sa nakikita ko sa'yo dito, no? Andito yung sitwasyon na yun. Yan, yun ang nakikita ko sa yung energy. And then also, sa nakikita ko rin sa'yo dito, yung iba sa inyo is magkakaroon kayo ng, ang nakikita ko rin dito, energy nyo, parang mayroong mga pakikita o pag-uusap. Ako nakikita to na related ang family.
ganyan. Siguro may mga magkikita-kita na kapamilya, ganyan, o magkakaroon ng mga pag-uusap. Pero nakikita ko dito, this is more on calm sa nakita ko dito. Kumbaga may mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na magtatapos na. Yung siguro yung hirap, no? May paghihirap ako nakikita na na magtatapos na. And also, sa iba sa inyo is magkakaroon kayo, yung energy nyo, magkakaroon kayo ng reflection dito, no? May mga magre-reflect sa buhay mo sa nakikita ko dito. Siguro is more on reflection from a sadness, and then yung situation mo na gusto mo nang alisin, i-withdraw, i-let go sa nakita ko dito. Magkakaroon ka ng mga options sa nakikita ko dito. Reflection from an option din sa nakita ko dito na maghahanap ka kasi ng iyong direction sa buhay. Kumbaga, hahanapin mo yung mga gusto mong tahakin this time. Yung mga magtiting ka sa mga bagay-bagay na gusto mong bigyan ng effort. Kanya, may mga gusto kang i-move forward kasi na mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo. Yan, may mga pagsisimula, no, sa nakita ko dito. Pagbabago ng isang direction. Yun ang nakikita kong inyong energy. Mahal dito yung may makakipag-usap sa'yo o may mga kakausapin ka na magiging kalma ang lahat. Is more on calming. Ayan. Siguro iba sa inyo, kasi this is the end of the difficult situation sa buhay mo. Magkakaroon ng peace, makakaramdam ka ng peaceful, kala ko may buhok. Magkakaroon ka ng peaceful o may mga kasiyahan, may mga wish come true, ako nakikita dito. And then, andito na rin yung sitwasyon na magkakaroon ng mga pagkakaisa o harmony, parang ganun sa nakita ko dito. Yun. This is a fortunate outcome happen into your life. Tingnan natin ang parating. May mga satisfaction happen into your life. Nangangatay lalamunan ko, bakit kaya? May nangangatay ba ang lalamunan dyan? Tsaka, tas parang umaano sa ilong ko. Anong parating kay Virgo? Yung iba dito, magkakaroon ng pag-uusap. Kung kayo in a public place, ganyan, siguro magkakaroon kayo ng pag-uusap ng isang, siguro a community, ganyan. Sa iba ganun na, sa iba family. Dito, sa nakita ko dito. Siguro magkakaroon ng mga kasiyahan sa iba. Kasi may happiness ako nakikita dito. Okay, ang parating sa iyo is a 6 of Cups. Baka iba sa inyo, mas more kang, siguro iba sa inyo is pananahimik. Ganyan. Pananahimik sa loob ng inyong tahanan or place. Ganyan, sa nakita ko dito. Kung nasaan ka man ngayon. Bakit parang hindi diretso yung card ko? Parating is a 6 of Cups. Ano yun? Ang parating sa'yo is ang nakikita ko dito, magkakaroon ng isang may isa kang magkakaroon. May taong makikipag-usap sa'yo dito. Taong malapit sa'yo. Siguro itong okay. May taong makikipag-usap sa'yo sa nakikita ko dito. Pagkausap mo tong tao to, relax ka. I don't know why. Sa tingin ko kilala mo siya. No? Relax ka, no, dito sa tao na to. Parang meron siyang mag-uusap kayo when it comes to a project or may mga sitwasyon ka na pag-uusapan nyo na mga aaksyonan dito, no? Dito sa nakita ko, maaring this is related to a job, work, money, ganyan. Sa iba sa inyo is ang nakikita ko dito sa iba sa inyo, ang nakikita ko may mga uumpisahan ka dito sa nakikita ko dito.
may parating sa inyong pera. Pero ang sinasabi dito, itong parating na pera na to, is gagawin mo pa lang dito. Baka iba sa inyo, siguro, adventure, itong nakikita ko dito. Or may mga gagawin ka, iba dito siguro bagong trabaho, bagong pagkakaperahan, yung mga nakikita ko, may mga gagawin kang isang sitwasyon o action dito, no? Together with a close relationship, itong nakita ko dito, maaaring anak mo, kapatid mo, sa nakita ko dito, asawa mo, o mga kasamahan mo sa trabaho, yung iba sa inyo, no? May mga gagawin na daw kayo dito. There's an opportunity, may mga uumpisahan kayo o may uumpisahan ka dito sa nakita ko dito. Ito makikipag-usap sa'yo para may mga pag-uumpisa. And then also, sa nakita ko dito, ang parating din sa'yo, may tao akong nakikita dito. Tingnan ko nga kung sino to. Anak ba ba? Anong pwede ko malaman si ano? May communication ako nakikita dito sa taong malapit sa iyo. Dito. Oo nga, ayan o. May tao dito makikipag-communicate sa iyo. Taong malapit sa iyo. Maaring, basta malapit to sa iyo. Sa nakita ko dito. Kilala mo na siya kasi nakikita ko yung kapag nakikipag-usap sa kanya, kalma ka eh. Sa nakita ko dito eh. Yan. Makikipag-communicate siya sa iyo or magkakaroon kayo ng getting together nitong tao na to sa nakita ko dito. Sa iba ganun. Or, sa iba kasi is may mga getting together, parang hindi nyo, may mga celebration happen sa inyo, no, sa buhay nyo, o may mga family unity, reunion, community, or there's a teamwork. Ako na nakikita dito. Yan, communication with someone. Kung this is a teamwork, sa iba sa inyo, siguro it's more on supporting, giving love and supporting to each other. Ito nakikita ko dito. No? Yun. Kasi may nagkakaroon ng pag-uusap when it comes to wish come true or when it comes to changes sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Sa nakikita ko dito. And then also, sa iba sa inyo, you are thinking of something na parang meron kang isang bagay na i-structure sa buhay mo. Kasi andito siya, andito yung may structure ka o may mga o may bubuin ka sa buhay mo sa nakikita ko dito. Ganun. Para mas more ka magiging very creative this time sa nakikita ko dito. Para magkaroon, kumbaga, parang gusto mong magkaroon ng pagbabago. Maaring sa family mo, maaring sa trabaho mo, maaring sa sarili mo, o may mga i-structure ka na isang bagay sa buhay mo this time. So, nakita ko dito. We have the 4-4 kasi. 4-4 also, the 8. Ibig sabihin, may meron ka i-structure sa buhay mo, no, na gusto mo accomplish, na maaring related to a job, work, family, bahay. Ganun sa nakikita ko dito. Yan na nakita ko. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Virgo. Iwasan ni Virgo. The Nine of Pentacles. Bakit ito ang dapat iwasan niya? Ano yung sabihin? Devil agad. Kaloka tong card mo. Okay, iwasan mo daw ang isang sitwasyon. Okay. Okay. Okay, iwasan mo daw ang isang sitwasyon sa buhay mo na ma-stagnant ka sa isang, kumbaga, iwasan mo yung ma-stagnant ka sa isang sitwasyon mo na hindi ka magkaroon ng
awakening doon. Kumbaga, you need to awake dun sa bagay na yon sa nakita ko dito. Sabihin ko nga muna, kasi why? Andito ka sa sitwasyon mo na nai-stagnant ka. May mga sitwasyon na gusto mong i-let go o gusto mong baguhin this time. May mga pinag-iisipan ka o nagsisiyasat ka pero urong sulong yung nakikita ko sa'yo dito, no? Kumbaga nahandun yung sitwasyon mo na you try to analyze or you try to progress yung bagay na yon sa nakikita ko sa'yo dito, no? Parang naghahanap ka ng katotohanan, nagsisiyasat ka, handun din yung hindi ko alam in what way, there's a retiro, ako nakikita. Maybe you're thinking for a retirement, for your love life, sa mga bagay na meron ka ngayon, o ano man bagay, pero hindi ko pa nakikita yung desisyon na yun sa nakikita ko dito. Handito yung sitwasyon na nagsisiyasat ka pa ng mga solution o mga action mo this time sa nakikita ko dito no? Kumbaga nagkakaroon ka pa ng self-evaluation sa mga bagay na yung bago mo siya pagpasyahan sa nakikita ko dito. And ang sinasabi dito na dapat mo daw iwasan yung ma-hold back ka to change to your best version dito no sa nakita ko dito. And iwasan mo daw yung makontrol ka ng mga sitwasyon mo this time. And may mga bagay o sitwasyon ka na wag mo nang ulitin o may mga bagay o sitwasyon ka na kailangan mo i-let go. This is the time na rin kasi na iwasan mo yung hindi ka makapag-transform at hindi ka magkaroon ng focusing sa mga gusto mong ma-clarity o i-structure sa buhay mo this time sa nakita ko dito. Tandaan mo you are the authority of your life sa nakikita ko dito. Ang kailangan na lang din siguro sa iyo dito is magkaroon ka ng self-evaluation na wag mo nang gawin o ulitin yung mga bagay na naganap na nangyari. Iwasan mo yon no, sa nakikita ko dito. Yung ma-stagnant ko dun sa bagay na yun o makontrol ka ng mga sitwasyon na nagaganap o mangyayari sa buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. And syempre, iwasan mo rin yung isang sitwasyon. Kasi 9 of Pentacles lang naman ang nakikita ko sa'yo dito, no? Kasi why? Ang nakikita ko kasi dito kasi may mga tao dito na nagiging sakim o sarili lang din ang iniisip nila. And sinasabi rin dito na you need to be aware into your money, sa sarili mo, sa mga kinakain mo, sa mga galaw mo, sa mga salita mo, sa mga decisions mo, sa nakita ko dito, no? And then also, is sinasabi rin dito na this is a time din to awake na huwag ka lang mag-focus, iwasan mo lang din yung mag-focus to be alone sa nakita ko dito. Kasi ang nakita ko dito parang minsan kasi siguro may mga time na inihiwalay mo yung sarili mo sa iba sa nakikita ko dito. Pero nakikita ko naman yung pagiging emperor mo dito sa nakikita ko dito. Kasi yung iba sa inyo dito, nakokontrol kayo ng emotions. Alam mo yun? Nakokontrol kayo ng mga nangyayari sa buhay mo this time. And this is the time na to let go yung bagay na yun. Sa nakita, kailangan mo na rin malaga na protektahan yung sarili mo or you need a protection or mag-focus ka at magkaroon ka ng mga bagong sistema and mga logic organized into your life, kumbaga. Huwag kang magpa-stuck sa isang bagay o sitwasyon. Iwasan mo yun na magpa-stuck ka sa isang bagay o sitwasyon mo na hindi mo magawa yung mga gusto mo. Alam mo yun, yung ganun. Gawin mo yung mga gusto mo. Na kasi meron ka namang ability, no? You have an ability. Kumbaga, you have an ability or a wisdom to clarity, yung mga project o yung mga gusto mong mangyari into your life. Tayo natin, love. Virgo in love. Tandaan mo, love is sa lahat. Love yourself, love family, kapatid, anak, magulang, kung saan man yan, no? Okay, when it comes to a love, we have the 10 of Wands. Okay, when it comes to a love, ang nakikita ko dito, may mga pagdadaanan ka o may mga pinagdadaanan ka na ayaw mong malaman ng iba kasi you're hiding your feelings din dito sa nakikita ko dito, no? Siguro, handin yung situation na kung this is a health issue or a situation of a family man yan o sa trabaho man yan, no, sa nakita ko dito, when it comes to love kasi may mga nagaganap po nangyayari na you want to keep fighting dun sa bagay na yun kahit nagkakaroon ng struggle o nagkakaroon ng mga problema sa buhay mo this time sa nakita ko dito.
Handito yung may mga bagay o sitwasyon ka na itinatago when it comes to your emotion. Kasi, ang nakikita ko dito, it's more on, may mga deep wound akong nakikita sa'yo dito. Kumbaga may mga sinusuong ka na battle this time, mga problema, struggle, until, yung nakikita ko sa'yo na hindi mo kayang i-show sa lahat o sa mawari o sa paligid mo, yung totoong nararamdaman mo, deep inside, sa nakikita ko dito. Pero ang nakita ko sa'yo dito is, nagiging emotional ka. Kumbaga, pinapakita mo sa kanila na you are strong, no? Sa nakita ko dito. And then also, Virgo, ang nakikita ko dito, yung iba sa inyo, hindi naman lahat sa nakikita ko dito, may mga tao na nagagalit sa'yo o mga taong hindi ka nila gusto sa nakikita ko dito. May mga tao na want to force you, no? Parang may pag-force ako nakikita dito. Parang handun yung sinasabi nila. Lalo na kung nasa networking kayo, di ba? Sa nakita ko dito. Handun yung, kasi handun yung nakikita ko dito na if gusto ka nilang i-force dito na umalis, no? Sa isang bagay o sitwasyon mo na parang hindi ka na worth it, mga ganon sa nakita ko dito, no? Ganon. Sa iba, kapag nasa networking kayo nito o networking or maraming tao, ganon. Halimbawa, sa trabaho mo, maraming tao dun, di ba? Maaring yung mga tao na yun, sinasabi nila na hindi ka na worth it dito, umalis ka na, ayaw namin sa'yo, yung mga ganyan. Parang handin yung pagpapaalis, parang pinuforce ka nila dito na umalis, no? Sa nakita ko dito na lumayo, ganyan, sa nakikita ko dito. Pero handun yung sa bagay na napag-iisip ka talaga dito sa sitwasyon mo, no? Kaya ang nakikita ko dito na medyo nahihirapan ka rin. Yung iba naman sa inyo, siguro na handito kasi sitwasyon nyo na pinipilit nyo yung sarili nyo kahit na nagiging emotional kayo, pinipilit nyo yung sarili nyo sa mga bagay na kahit mahirap, pinaninindigan mo yun. Yung mga responsibilidad na meron ka sa ngayon, pinaninindigan mo yun. Sa nakikita ko dito. Ang hirap ng buhay When it comes to love, may mga problema kayong pinagdadaanan, no? Sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang money ni Virgo. Kamusta ang money ni Virgo? 1 to 15 April. Bakit po? Money niya? Ito. Okay, when it comes to your money, medyo napalala pa ata. Okay, when it comes to your money, sa nakikita ko dito sa iyo, oh my God, dalawa yung 3 of swords mo. Okay, when it comes to your money, medyo ang nakikita ko it's more on, okay, it's more on stagnant no? Sa nakikita ko dito. Sa money mo, medyo nag-aalala ka ata, ano? Sa nakita ko dito. May mga pag-aalala when it comes to a money. Siguro, may mga sitwasyon na napanghihinaan ka ng loob. Kasi this a weak energy when it comes to a money. Sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon na maaring hindi naging maganda yung resulta, ang nakikita ko dito, o may mga sitwasyon na na-disappoint ka, siguro may mga past situation happen into your life na napanghinaan ka ng loob, and then this time, with the April, ang nakikita ko dito, hindi siya maganda. It's more on sadness, it's more on stress, pag-aalala, itong nakikita ko dito. Yun, para may mga nangyaring o mangyayaring pag-aalala ako nakikita dito. Siguro iba dito dadaan kayo sa depression o pagkalito, ganyan. May mga emotional situation happen when it comes sa pera. Hindi siya good kundi tingnan mo hindi yan good. Yan. Wala doon yung confident mo na parang napanghinaan ka kasi ng loob dito, napanghinaan. Hindi ko nakikita yung growth ng pera mo this time sa nakita ko dito. Yan. Kasi dalawa yung 3 of swords na lumabas sa'yo. Pero, ang nakikita ko sa'yo dito is, you have a knowledge para ma-success mo yung
bagay o sitwasyon mo. Ang nakikita ko lang dito is may kailangan ka lang talagang i-let go sa buhay mo. No, dito. Pag-aralan mong maigi yung mga bagay-bagay o sitwasyon kung ano yung mga dapat mong i-let go sa buhay mo. Ganyan. Hindi ko lang alam why, kung bakit ganito yung card mo with comes to a money. Kasi, maaring may mga pinagsisisihan ka when it comes to a money na mga ginawa mo in the past o mga nagganap nangyari. Then this time, yung mga harvesting mo hindi naging maganda sa nakikita ko dito. Yun. Yun ang nakikita ko. Baka may mga ginawa ka. Siguro by March, may hindi naging maganda yung takbo ng iyong business, ng iyong trabaho, ng iyong kaperahan. And then ngayon, April is i-harvest mo siya na hindi siya kumpleto. Kumaga, hindi ka confident na magkakasya ba to sa bi-monthly ko? Parang ganun. Doon ka sa sitwasyon na yun, na stagnant siya. No? Kumbaga may mga burden ako nakikita sa iyo. Opportunity. Ano opportunity ni Virgo? Gaaway ata yung mga anak ko. Ace of Pentacles opportunity. Wow, the Sun. Uy, ganda. Ganda. Okay, ang opportunity mo this time. Wow. Okay, ibig sabihin, kung pinagdadaanan mo na itong sitwasyon na to, kung pinagdadaanan mo ito, makakaraos ka daw. No? Ibig sabihin, magtatapos yung iyong mga paghihirap when related to a money this time kasi magkakaroon ka ng recovery dito, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, magkakaroon ng mga happiness, success, enlightenment sa nakikita ko dito. May mga uumpisahan ka na sa nakikita ko rin dito. Andito na rin yung, pero sinasabi ito, you need to take it action, ha? Kasi ang nakita ko dito, may mga bagay o sitwasyon ka na kailangan mo, kasi magkakaroon siya ng development eh. Magkakaroon ng development sa money mo sa nakikita ko dito, pero hindi siya ganun kabonggenyos, pero magkakaroon ng recovery. Mahihirapan ka man, pero magkakaroon siya ng recovery dito, kahit may pinagdadaanan ka, pero kailangan mo umaksyon na, sinasabi dito. Kailangan may mga sitwasyon na i-let go, no, sa nakikita ko dito, o baguhin sa nakita ko dito. Hindi ko lang alam kung why mayroong paglipat. Ako nakikita, lilipat ka ba ng trabaho? Lilipat ka ba ng lugar? Lilipat ka ba ng bahay? Lilipat ka ba ng business? Maglilipat ng pera. Parang ganun ang nakikita ko dito eh. No? May mga pag-uusapan din kayo. Pero hindi ko pa nakikita action. Ikaw ang action nito. Sa nakita ko ito. O kaya ang opportunity sa'yo sa nakita ko dito, magkakaroon ng enlightenment sa buhay mo this time. Sa nakita ko dito, may mga enlightenment, there's abundance, ako nakikita, may mga kasiyahan, ako na nakikita sa iyo, may mga new beginning of an opportunity o idea, ito sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is pagpasok ng kaperahan o pagpasok ng magandang opportunity sa iyo by the April sa nakita ko dito. And nakikita ko rin dito is mas more ka magiging practical this time when it comes to your money kasi maaring because of pagdadaanan mo kasi ito, siguro mas more kang magiging practical this time, no? Sa nakikita ko dito. Yan. May mga kasiyahan, enjoy, happiness, enlightenment, may mga positivity happen into your life. Siguro within a day or a month, ang nakikita ko dito, magkakaroon ka na ng recovery. Mag-patient ka lang. Tingnan natin ang advice ni Universe sa'yo. Ano pong advice niyo? The Magician. Ano po yan?
Okay, ang advice sa'yo sa nakikita ko dito, Virgo, someone spying. Okay, ang advice sa'yo, sabihin ko muna ha. Ang nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon ka na ng new horizon sa pagbabalanse ng iyong mga kaperahan this time sa nakikita ko dito, no? And then nakikita ko rin na meron ka mga minamanifest sa buhay mo kasi may mga gusto kang desisyonan o may mga gusto kang tahakin o gawing project dito sa nakita ko to. Pero ang nakikita ko sa'yo, medyo nalilito ka doon sa bagay na yun. Kung uumpisahan mo ba siya or hindi, gagawin mo ba siya o hindi sa nakita ko. Kaya ang nakikita ko sa'yo dito is nai-stuck o natatrap ka sa bagay na yun. Kasi handun din kasi yung takot, maaring handun yung takot na nararamdaman mo, andin yung sitwasyon na hindi ka makapag-decide sa bagay na yon sa nakikita ko dito. Siyempre, andito yung bagay o sitwasyon na gusto mo ng new horizon dito sa bagay na to. Kumbaga, gusto mo siyang umpisahan yung bagay na yun. Kasi, ang nakikita ko, kasi may mga nakikita rin ako pagpaplano sa'yo, pero ang nakikita ko sa bagay na yun, parang sinisiyasat mo pa siya o inaaral mo pa yung bagay na yun bago mo siya i-pursue dito, no? Para may mga gusto ka ma-accomplish dito sa buhay mo, no? May travel ba kayo? Parang there's a travel din ako nakikita sa inyo. Sa ngayon, sa nakita ko dito, sa mga aksyonan mo this time, mas more kang nagiging patient. Hindi ka ganun sa nagmamadali. Sa nakita ko ito kasi why? Ang nakikita ko sa'yo, mas more mong inaalam, maigi, yung the fact, bago mo siya umpisahan, bago mo siya aksyonan. Sa nakikita ko dito. Kaya ang nakikita ko sa'yo dito, yung bagay na yun, na gusto mo umpisahan o gawin sa buhay mo, medyo napoprostrate ka ata dito sa nakikita ko dito. Kaya handito ka pa sa sitwasyon mo, parang naghahanap ka pa ng tamang direksyon, no? Kung ifo-force mo ba yun o hindi, no? Pag-aaral sa mga bagay-bagay to accomplish or to achieve o ma-fulfill yung bagay na yun. And the advice sabi dito, mag-start ka daw ng new beginning into your life. Sinasabi to, you need to use your mind and intellect. If you want to cross out, mag-go ka lang. Kailangan daw sa'yo is to release o to skip sa mga bagay o sitwasyon mo na nahihirapan ka, na nai-stress ka. Huwag kang magkaroon ng self-imprisonment or thinking of a negative thoughts sa buhay mo. Kailangan sa'yo is a mental strength sa mga bagay na gusto mong sa mga minamanifest mo this time sa nakikita ko dito. And sinasabi rin dito na kailangan mong ilaya yung sarili mo sa mga sitwasyon na nai-stuck ka, natatrap ka, o nalilito ka. And then, nandito rin yung sitwasyon, tandaan mo, the choices is always available, nasa sa iyo, no? Kumbaga, may mga bagay o sitwasyon din na kailangan mo nang tapusin, magkaroon ka ng mga bagong plano, o mga bagong strategy, o mga bagong pananaw sa kinabukasan this time sa nakita ko dito, no? And then, handito rin naman kasi si Ten of Pentacles. Ang nakikita ko rin sa iyo, Virgo, is magkakaroon ng isang communication na galing ito sa iyong kapamilya, kasama sa trabaho, or a mother figure sa nakita ko to. Or maaring ikaw ito, no? Handito kasi nakikita ko rin dito na you are supporting sa pamilya mo, sa trabaho mo, you're giving a support and advice din sa kanila sa nakikita ko dito. Or handito rin yung bata, no? May bata rin ako nakikita dito. Maaring may bata ka na pinag-aaral o mayroon ako matanda rin nakikita dito na hindi ko alam sino siya sa buhay mo, sinusuportahan mo siya o inaalagaan mo siya sa nakikita ko dito. And then, may mga bagay o sitwasyon ako na nakikita sa iyo na hindi mo pa siya kayang i-let go this time. And also, andito yung situation na siguro handito na rin yung pagsisave ng money. It's more on saving and money ako nakikita. Baka maaring iba sa inyo is you're thinking for a travel or thinking for adventures ako nakikita dito. Magkakaroon ng isang action sa buhay mo na gusto mo nang tapusin o isaayos ang nakikita ko dito. Siguro ito is related to a money, related to a business, ganyan. Handoon yung dedication mo, handoon yung you give your effort and hard work doon sa bagay na yun. Nagkakaroon ng progressing yung bagay na yun no? Sa nakikita ko dito. Hindi ka nagmamadali, pero nakikita ko naman na
ano naman, na magkakaroon siya ng development. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yung sa nakikita ko dito. Handa mo na dito siya, oh. May mga pag-uusapan kayo sa pera. May nakita ko dito material success talaga sa'yo. Material success, and then makakaramdam ka ng prosperity, wealth, happy. And then may mga tao naman ako nakikita dito na loyal sa'yo sa nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, may mga didesisyonan daw kayo. May mga didesisyonan kayo to level up or magkakaroon sa inyo ng step up. Parang this is time to na mag-step up ka sa mga plano mo this time sa nakikita ko dito. Kasi andito na to. Ganun. Siguro mas more kang magiging very strong sa mga decision mo this time sa nakikita ko dito. Kahit minsan nakakaramdam ka ng pag-aalala o takot sa mga magaganap o mangyayari dito. Pero nakikita ko naman doon is pinag-aaralan mo siyang maigi bago mo siya gawin o bago mo aksyonan yung bagay na yun. So nakikita ko dito. Yun. Arigato namaste, God bless.